Alin nga ba ang mas maganda? The fast that never looks back by the Yamaha or the game-changing upgrade by Honda? Alin nga ba dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Ang Yamaha ba na napakaganda ng specs or yung pinakabagong labas ni na Honda Click version 4 na meron din namang nakakahumaling na specs for the price that it could offer? Sulit ba kaya tong dalawa? Or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Kaya sa video na ito mga boss is pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, and their final thoughts with these motorcycles, if good motorcycle option ba tong mato or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin simulan ng side-by-side comparison, shoutout muna dito kay Boss Pit Basketball TV, which is nag-request lang naman siya ng magandang comparison, which is the Honda Click 125 version 4 tsaka Aerox Standard version 3, which is maganda din naman talaga pag-isipan, maganda pag-usapan din if alin dito yung sulit sa pinaghirapan nating pera. Pag-usapan na natin ang side-by-side comparison nito. Unahin na natin dyan yung pricing mga boss. Makikita natin dito that the Yamaha Aerox version 3 is merong dalawang variant, which is meron tayong standard price and SP version price. And yung mas pag-uusapan natin ngayon mga boss is the standard version na. Price ito around 125,900 pesos. Meron din naman tayong SP version dito that priced around 163,900 pesos. Samantalang si Honda Click version 4 mga boss, makikita natin dito that we have a standard price of 82,400 pesos and the Smart Edition of 86,900 pesos. If makikita natin dito either of these variants, mapapaisip ka talaga if you'll go for the version 4 of Click or the standard version of the Aerox version 3. Kaya maganda to, alin man dito yung sa tingin mong masulit para sa'yo versus the Yamaha Aerox version 3. If makikita natin dito mga boss, meron tayong 4 na kulay for the Yamaha Aerox version 3 and 5 kulay naman for the Honda Click version 4. We have a matte blue colorway for the SP version, tapos Yamaha Black, Glaze Blue, tsaka Race Blue naman for the standard version. Ngayon, if si Honda Click version 4 naman yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong Obsidian Black, Pearl White, tsaka Pearl Gray for the standard edition, and sa Smart Edition naman mga boss for the Honda Click is Matte Fresco Brown and Matte Axis Gray. Ang pinaka makikita mo dito ang difference talaga nila mga boss is that sa standard edition is meron siyang new two-tone color combination. Makikita natin mga boss that sa mga gilid ni Honda Click version 4 is merong mga stickers dito na magsisilbing accent for their colorways. In which if makikita mo sa Smart Edition, napaka-decent and napaka-minimalist ng styling nito, which gives more premium looking if ito yung mapipilian mo. Now, if headlight na yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito that both of these motorcycles are LED designed na. So maganda yan, mas maliwanag yan sa daan mga boss. And now, if si Click version 4 yung mas kino-consider mo mga boss, we had an improved 10% farther and 20% wider na improvement sa ating headlight sa kanyang previous predecessor na version 3. While si Yamaha Aerox version 3, although the same din naman na LED headlight sila, Yamaha Aerox V3 now has a projector headlight which gives more improvement if LED headlights yung pag-uusapan. Alam naman kasi natin that LED is good, but projector headlights now gives more improvement sa larangan ng standards of LED headlights. It gives more enhanced visibility. Meron tayong higher energy efficiency dito and higher lifespan. Meron din tayong superior performance when the weather is poor. At marami pa ditong iba na i-post nyo na lang para basahin nyo dito ano yung may offer ng projector headlight over the normal headlight. Ngayon naman mga boss, if ang rear taillight yung pag-usapan natin dito mga boss, maganda din naman tignan itong si Click version 4. Kasi bago sa paningin talaga to ang ganitong styling galing kay Honda, like isang straight line tapos isang red na malaki dito for your brake light. Yung signal light nila is hindi connected for each other together with the Yamaha Aerox. Pero if makikita mo naman dito si Yamaha Aerox version 3 mga boss, meron siyang resemblance of the R series na mga motorcycles ni Yamaha like the R1, the R7, R9, and others. Now if ang instrument panel yung pag-usapan natin mga boss, for the Yamaha Aerox version 3 and the Honda Click version 4, pareho naman sila na naka-LCD digital display. However, if makikita natin kay Yamaha Aerox SP is that meron itong TFT display if the SP version yung kukunin mo. Just in case na hindi nyo alam, if you'll go for the SP version over the version 3 standard of the Yamaha Aerox. Next,
yung keyless remote system natin mga boss. Makikita natin dito that the Yamaha Aerox version 3 standard version has a shutter key system. Samantalang kay Honda Click version 4 na Smart Edition is naka-keyless system na if si Smart Edition yung kukunin nyo. Meron pa rin naman keyless shutter style si Click version 4 but it is more on the standard version. And meron din naman tayong keyless version for the Aerox version 3, however it should be the SP version over the shutter key, which is alam naman natin na medyo mas mahal si SP version over the Click version 4, kaya napakalayo and hindi na natin yan pag-uusapan. Ngayon naman mga boss, if ang utility box or the underseat compartment yung pag-uusapan natin dito mga boss, we have a 24.5 liters luggage box for the Yamaha Aerox version 3 and 18 liters luggage box naman for the Honda Click version 4. Makikita natin dito mga boss that the Yamaha Aerox version 3 is kasya ang full face na helmet mo and may extra pa na malagyan dito yung mga gloves mo and others if ito yung kukunin mo. Samantalang kay Click version 4 naman mga boss, kasya ang half face helmet dito and kasya din naman yung mga jacket at saka gloves mo if ilalagay mo dito sa loob ng half face helmet mo kasi decent pa rin naman yung kanyang storage dito. Now, if ang charging port na yung pag-uusapan natin dito mga boss, pareho naman tayo ditong merong USB Type-C for both of these motorcycles, so maganda yan. And if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga boss is that meron tayong mags for both of their wheel type. And ngayon naman mga boss, if ang fuel tank yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin that both have 5.5 liters lang din naman, so maganda yan. However, sa fuel consumption mga boss, meron tayong estimation of 43 kilometers per liter for the Yamaha Aerox version 3 and 50.3 kilometers per liter naman for the Honda Click version 4. So again, meron tayong fuel tank of 5.5 liters for each. However, mas lamang dito si Click version 4 sa estimated fuel consumption which is 50.3 kilometers over the 43 kilometers per liter of Yamaha Aerox version 3. So, if estimated fuel consumption yung pag-uusapan dyan, iba't iba pa rin yung result na makukuha natin dito kasi nakadepende yung fuel consumption natin sa way natin ng pag-drive ng motorsiklo. And if ang displacement naman ng pag-usapan dito mga boss, dito lamang si Yamaha Aerox V3 which is if gusto mo ng higher cc, merong 155cc blue core na engine si Yamaha Aerox version 3 which is meron din naman tayong 125cc ni Honda Click version 4 which is mas pag-uusapan natin ang specs niyan maya-maya. And for the engine oil capacity mga boss, meron tayong engine oil capacity of 1.1 liters for the Yamaha Aerox version 3 and 0.9 liters naman for the Honda Click version 4. Dito mga bossing, medyo lamang dito si Honda Click version 4 mga boss kasi 0.9 liters lang, you're good to go agad. It's like 1 liter lang yung bibilihin mong oil para makapag-change oil. Tapos dito kay Yamaha Aerox V3 mga boss, kasi nga mas malaki yung makina niya, medyo kakailanganin niya ng mas malaking engine oil capacity. And since wala pa tayong experience bumili ng higher engine oil capacity mga boss makikita ko dito, kailangan mo bumili ng dalawang engine oil dito para makapag-change oil. And on to the next mo na magagamit yung remaining ng 0.9 liters na remaining sa ikalawa mong bote ng engine oil. Now, if ang gulay board yung pag-usapan natin dito mga boss, dito lamang si Honda Click version 4 which is meron tayong spacious na footboard dito. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 naman mga boss, wala tayong gulay board dito kasi dito nakalagay ang gas tank natin para magpagas. Now, if ang park brake yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron din naman din si Honda Click version 4 na built-in park brake. However, dito wala si Yamaha Aerox version 3. Pero if auto start stop naman yung pag-uusapan natin mga boss, dito naman tayo both meron. Maganda yan kasi alam naman natin that the start stop system by the Yamaha and ISS which is idling stop system for the Honda, alam natin that when the engine is on tapos naka-standby lang tayo, it will automatically switch off kapag hindi napapansin ng sensor na gumagalaw yung ating motorsiklo. And that simply means nakakadagdag yan ng fuel efficiency sa ating mga motorsiklo. Now, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito may kalamangan si Yamaha Aerox version 3 kasi meron na siyang libreng hazard switch na nailagay dito sa kanyang stock pa lang na motorcycle. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss, wala pa tayong naidadagdag dito na built-in hazard switch. Maganda sana talaga mga boss if meron tayong hazard switch mga boss just in case na meron tayong emergency na kailangan paggamitan nito, lalo na if ever meron tayong mga situations na kailangan talaga natin pumunta sa gilid sa daan para mag-share ng awareness din naman, para din naman mag-share ng awareness sa mga taong dumadaan din. Now, if ang tube
tubeless tires naman yung pag-uusapan natin mga boss. Maganda to kasi both naman is meron. That gives more peace of mind natin sa pagbiyahe natin kasi alam natin that mas madaling ma-repair ang tubeless tires over the tube type kapag nagka-aberya tayo. Now, if ang kickstart naman yung pag-uusapan natin mga boss, both of them naman is wala silang kickstart. Kaya kailangan talaga natin maging aware kamusta yung battery health ng mga motorsiklo natin. However, if si Yamaha Aerox version 3 yung pipiliin mo, meron tayong karagdagang feature dito na Yamaha Y-Connect app sa mga cellphone natin para naman makatulong ito mag-give ng reminders at saka makapag-monitor kamusta yung status ng motorsiklo mo, which is walang ganyang feature na nai-offer si Honda Click version 4. Pero to tell you honestly mga bossing, when we talk about Yamaha Y-Connect mga bossing, maraming mga riders na nagsishare mga boss na pinatatanggal nila ito kasi if hindi mo daw napaandar yung motorsiklo mo on a daily basis, may malaking chance na i-drain nitong Y-Connect ang battery mo. So if gagamitin mo tong app na to, kailangan talaga na at least araw-araw mong gamitin yung motorsiklo mo para hindi mag-drain yung battery. And last but not the least mga boss, if ang customization yung pag-uusapan natin, meron tayong makikita ditong top box for the Yamaha Aerox version 3, which is maganda yan mga boss. Simply because meron tayong 24.5 liters na luggage box for the Yamaha Aerox version 3. Tapos meron pang extra space for the top box dito na pwede mo talagang gamitin for your vacation or new adventures. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss, as of the moment mga boss, alam natin na as of the moment kaka-release lang ng Honda Click version 4, which means meron ng mga taong kakabili pa lang ng motorsiklo and there's a chance na hindi muna nila ito i-customize kasi naman talaga 'di ba? May mga tao rin naman na all stock lang for a very long time bago magpa-customize. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang specs and key features about these motorcycles. For the Yamaha Aerox version 3 mga boss, meron tayong displacement of 155cc na naka-liquid cooled. Tapos sa Honda Click version 4 naman mga boss, meron tayong displacement of 125cc na naka-liquid cooled din. With the power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM sa Yamaha Aerox, meron din naman tayong 11.0 horsepower at 8,500 RPM naman sa Honda Click version 4. Now, if ang torque yung pag-usapan mga boss, meron tayong 14.2 Nm at 6,500 RPM for the Yamaha Aerox version 3, 10.8 Nm at 5,000 RPM naman for the Honda Click version 4. Compression ratio naman mga boss, 11.6:1 sa Yamaha Aerox version 3 and 11.0:1 naman for the Honda Click version 4. And lastly mga boss, if bore stroke ang pag-usapan, 58 by 58.7 yung kay Yamaha Aerox version 3 and 52.4 by 57.9 naman kay Honda Click version 4. If makikita natin dito mga boss, halos lamang dito sa numbers and spec sheets si Yamaha Aerox version 3. Samantalang dito lang natin makita medyo may lamang dito si Click version 4 na 8,500 RPM. All in all mga bossing, lamang na lamang dito si Yamaha Aerox version 3. Pero bago natin pag-usapan ang kanilang key features, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. If makikita natin dito kay Yamaha Aerox mga boss, meron tayong 790mm na seat height, 145mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. Meron din naman tayong 110 by 80 by 14 na gulong sa harap at 140 by 70 by 40 naman yung gulong natin dito sa likod. Now, if si Honda Click naman yung pag-usapan natin mga boss, meron tayong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1,280mm na wheelbase. 90 by 80 by 40 naman yung gulong natin dito sa harap and 100 by 80 by 40 naman yung sa likod na gulong. And if makikita natin dito mga boss, lamang sa sizing yung gulong natin dito kay Yamaha Aerox which is 110 tsaka 140, pero same sila na 14-inch yung kanilang mga gulong. And makikita natin dito that lamang din sa seat height, sa ground clearance, and sa wheelbase si Yamaha Aerox version 3 dito. So makikita natin dito, if we're gonna talk about numbers, medyo nagdo-dominate dito si Yamaha Aerox version 3. And now, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Dito mga boss, makikita natin dito that meron silang parehong ACG starter. Same din sila na naka-auto start stop. Same din sila na merong CVT auto. However, if si Yamaha Aerox version 3 yung kukunin mo, let's expect na wala itong ABS, wala itong keyless remote feature, pero kahit pa wala itong combi brake design, meron naman tayong disc brake dito sa harap at sa likod. Tapos naka-dual shocks na rin compared kay Click version 4. Meron na rin tayong 4 valves dito mga boss ha, pero
pero it's weighing around 130 kilograms with a blue core engine. Ngayon naman mga boss, if si Honda Click version 4 na Smart Edition yung kinoconsider mo, meron naman tayong combo brake dito. However, naka-drum brakes tayo dito mga boss ha. Meron tayong keyless if si Smart Edition, and meron din tayong monoshock lang for the Honda Click version 4. Naka 2 valves na rin ito at 111 kilograms. Naka Honda ESP yung ating engine dito. If makikita natin dito mga boss, naka 4 valves na dito si Yamaha Aerox, tapos 2 valves lang si Honda Click version 4. Nandito yung explanation natin sa 4 valve tsaka 2 valve na napag-usapan din natin yan sa Honda Click version 4 versus the Honda Giorno Plus na 125. Which is all in all mga boss, if standard price of 125,900 pesos and 86,900 pesos of Smart Edition ni Click version 4. Makikita natin dito mga boss, if specs ang pag-uusapan, if numbers ang pag-uusapan, napakalamang din naman talaga ni Yamaha Aerox version 3. Now, on our final thoughts about these motorcycles, if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, dito tayo magkakaalaman based on our day-to-day basis. Especially mga boss, hindi lahat afford si Yamaha Aerox version 3 or hindi din naman lahat need yung mga na-offer ni Yamaha Aerox version 3. Ngayon, if makikita natin mga boss, meron tayong comfortability both of these motorcycles and meron din naman tayong beginner friendly na may offer. Pero mga boss, tulad ng napag-discuss natin kanina, mas mabigat si Yamaha Aerox version 3 over the Honda Click version 4. Even though they are both beginner friendly kasi nga automatic motorcycles sila, you're just one throttle away para sa yung next destination. Alam naman natin mga boss na kailangan din natin malaman paano mag-balance and paano mag-maneuver ng mga motorsiklo natin para less naman talaga sa disgrasya, diba? Especially mga traffic mga boss. Alam naman natin kailangan mag-balance dyan. So yun yung makikita kong lamang kay Honda Click version 4. However mga boss, if gagamitin mo si Yamaha Aerox version 3, lamang naman ito sa bigger storage compartment, better number sa spec sheets, and lastly mga boss, napaka-dominating niya if technologies yung pag-uusapan. So masasabi ko rin naman, for its price, as a beginner rider, as someone na gusto ng medyo may pagka-brusko agad yung kaniyang motorsiklo, the Yamaha Aerox version 3 is hindi naman talaga magpapatalo. However mga boss, if si Honda Click version 4 naman yung kinoconsider mo, meron tayong standard version availability naman talaga dito. Especially mga boss, if budget yung pag-uusapan natin dito mga boss. Alam naman natin that this is one of the reasons bakit si Honda Click ang number 1 best-selling motorcycle dito sa Pilipinas. Because the convenience of having an automatic motorcycle, may gulay board pa, kasya ang half-face helmet sa yung underseat compartment, naka-tubeless na, tapos may charging port, and naka-keyless pa if si Smart Edition yung kukunin mo. Doon mo makikita talaga mga bossing ang significance ng isang motorsiklo, which is alam naman natin na capable din si Yamaha Aerox version 3. However, when we're gonna talk about the pricing, dito lamang si Honda Click version 4. And dun ka talaga mapapaisip mga boss, if for those kind of numbers, sulit ba talaga ang motorsiklong bibilhin mo, which is si Yamaha Aerox version 3? If hindi naman mga boss, then the Honda Click version 4 is one of the best companion you can ever have for the price that it can offer. Either way, if alin man dito yung kukunin mo, alam naman talaga natin kung sino ang panalo dito, which is tayong mga Pilipino na may balak bumili ng motorsiklo. Pero if ako yung papapiliin mga boss, knowing na meron akong Honda RS125Fi and Suzuki Gixxer 155, for me mga boss, mas pipiliin ko si Honda Click version 4 if ever pang-ara-ara lang yung pag-iisipan, yung gagamitin from place A to place B, especially sa condition ko mga boss na almost sa bahay lang lagi. So that simply means medyo gusto ko ng comfort tsaka convenience and napaka-lightweight na motorsiklo na gagamitin ko lang na panggala-gala from place A to place B, diba? If si Yamaha Aerox version 4 naman, alam naman natin that this motorcycle talaga is napakapalaban, napakaganda sa performance, and napaka-dominating naman if spec sheets yung pag-uusapan. So, ang goal talaga ng content na ito is mapapaisip ka if sulit ba talaga ang additional mong perang pag-iipunan if si Yamaha Aerox version 3 yung pinag-iisipan mo, or okay ka na ba kay Honda Click version 4, whether the standard version or the Smart Key Edition. Pero kayo ba mga bossing, alin dito yung sa tingin yung mas sulit sa pera nyo? Paki-comment nga dyan sa comment section and pag-usapan natin yan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if may mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!